Hello, good evening. Ang mensahe ko na ito ay para sa lahat ng military and uniform personnel, MUP, and most especially sa retired. Then most especially doon sa humahawak sa aming uh, administrative function ng pensyon, Ina-address ko sa inyong lahat ito, lalo na sa EFP, PGMC, Pension Management Gratuity Management Center. Pinaparating ko sa inyo sa personnel and other officers. Pasensyahan mo ako, Commodore Cases and Colonel Mansulim. At ito ay pinarating ko na rin ito sa inyo na mga ganitong mga suliranin, at ang sagot ninyo sa akin ay natutugunan na namin. Ibig sabihin hindi pa nila perfectly na monitor ang mga gawain ng kanilang mga tauhan. Pero for almost 40 years ko in the service, may tumatawag. For almost 40 years ko in the service, marami kasing civilian employee at saka sundalo na pag umasta, pag sumagot at laking opisina, hindi nila alam yung kaharap nila, lalo na sa pension management, mga senior nyo na yan, mga kasama. Unang-una, kung hindi man sa ranggo, senior rin sa edad, balo o ano paman, o sundalo. Pag umasta kayo, nawawala ang inyong respeto. Pero hindi ko nilalahat. Mayroon sa inyo. At ibinulong ko na rin na mayroon pang under the table dyan. I-monitor nyo lang. Kasi yung mga nagsusumbong sa akin, natatakot rin. Bakit ka ako kay matakot? Kung totoo naman yung sinasabi nyo. Ayaw magbigay ng pangalan. May nagsabi pa sa akin, magkano ang binigay nyo kay Colonel Mitran? Masakit sabihin yon, pero dahil sa katamaran ninyo, nakakapagsalita kayo ng ganon, alam ng Panginoon, patayin lahat ang anak ko kung humihingi ako ng pera. Dahil yan ang prinsipyo ko, yan ang aking advokasya, kaya malakas ang loob kong lumaban ng korupsyon sa buong Pilipinas, sa bansang Pilipinas, dahil malinis ang konsensya ko. Maaari, sorry for my word, maaari, dahil nag-iisa ako, yung ibang kasama ko ayaw sumama, aywan ko. Alam nyo nung ibig ko sabihin, Dahil malinis ang konsensya ko. Pero bago ako mag-retire, yan ang naging problema ko. Muntik na ako ma-court martial because of my negligence and supervisory function. Yung sa baba ko, parang katulad nito sa PGMC. Magandang leadership, pero yung sa baba ang sumisira. Ganon ang nangyari sa akin. So kayo mga nandyan, paano kung may makaharap kayo na matapang-tapang dyan at magtitistigo laban sa inyo? Disgrasya kayo. Pero sabi ko, pakiusap ko rin sa inyo mga kaibigan, mga kasama. Sana naman mga kasama, huwag kayong masabit, kasi nga, trabaho nyo yan. Hindi ko trabaho yan. Tumutulong lang ako. Tapos kayong bang may gana magsabi na magkano ibinigay nyo sa akin? Ha? Wala akong mukhang iharap kung maghihingi ako ng pera. At saka binubulgar ko ngayon eh. Ano kaya kung maghihingi ako ng pera? Dahil total pinapagod naman nila ako. Tingnan mo, this week
Martes na ngayon, maghapon, hanggang ngayon, ang daming tumatawag sa akin sa problema ng PGMC. Oh? Dinamay niyo ako, taga PGMC. Sorry, General Casis, Sorry. Anyway, very cooperative ang yung commander. Hindi katulad ng pinalitan yan, ayaw humarap sa akin. Bakit? Makukorner ko siya eh. Makukorner ko ang katotohanan eh. Pero ako, bilang isang Pilipino, bilang isang sundalo rin, maunawaan ko ang kalagayan nyo. Pero tapatin nyo lang ako. Dahil ayaw kong ikakasabot rin ako sa mga nangyaring anomalya. Kaya ako umalis sa Marcos eh. Ayaw ko kasabotin ako ng mga magnanakaw at saka adik. Ayaw kong gamitin ako. Pwede niya akong gamitin para sa katinuan ng Pilipinas. Pwede ako dyan. Pero kagaguhan sa Pilipinas, kaaway niyo ako. Sabi ko nga sa inyo, mula pa kay Duterte ako nagsimula ng anti-corruption, hindi kay Marcos. Tapos sasabihin niyo ako, DDS. Okay, iba yung usapin na yan, So, ganito mga kasama. Sinabi ko lang yan kasi may problema pa talaga sa baba. Commodore Cases, mayroon pa tayong problema sa baba. Biruin nyo ha. Dapat kasi yung mga ganyan, pinapalitan yung mga sundalo. Ang dapat ipapalit dyan, yung mga sundalo na naghirap sa bukid, naghirap sa kabundukan. Kasi para mapil nila yung hirap ng mga sundalo rin. Hindi ko sinasabi lahat ng sundalo na asaan dyan ay hindi nanggaling ng field. Nanggaling rin. Kaya lang sa tagal, na-impluensya ng masamang impluensya, na masama. Okay. Okay, dito tayo sa pinag-uusapan natin. Yung 4.9 billion from 18 billion yan, na-brief ako ng dating former task force differential na alam ko na-relieve kasi nagbigay ng information sa akin ng without malice. 4.9 billion. Sa aking estimate, nasa mahigit 3 billion pang natitira dyan sa munis na yan. Na, kaya naging munis yan dahil hindi na matawag differential dahil munis, kahit sino pwedeng tumanggap kung wala na yung mga mag-asawa. Basta kadugo o depende na bahala ng Diago. Bahala ng Diago mag-decide. Okay. So, ang differential na munis, yung nag-retired, marami na magtatanong. Anyway, paliwanag ko ito para lang address ko naman ito sa mga sa taga PGMC Para alam ninyo na nag-retired 2012 pababa, mayroon kayong claims na almost 12 years kung nag-retired ka 2000. Pero kung nag-retired ka 2005, ang sa iyo lang 8 years ganon 'yon. So dalawang set yan. 2000 to 2007, set 1. Set 2, 2008 to 2012. So, minsan kasi nirelease ng PGMC, one time, big time, isa lang. Pero hindi mo alam ngayon kung magkano yon na receivable. Kaya ang tanong niyo mga claimants, ano ba yan sir? Yung dalawang claims ba yan o isa lang? Yung from 2000 to 2007 or 2008 to 2012. Yung ba sir ang matatanggap ko? Okay. Yun yung claim Then yung sa mga requirements, based sa pag-uusap namin ni XO, Colonel Mansulim, ang na-actionan nila, mga submitted yata ng 2024 document. Below that, wala na. Tinapon ng dating commander. Kasi may reklamo ako na magiging evidence. Analysis ko ito opinion ko, analysis ko, na yung 2004 pababa, parang ganon. Kasi may reklamo ako sa IG niyan, nakita nila na mga dokumento, para ma-delay na naman ang pagbibigay, ibinasura yung dokumento na yan. Binasura yung dokumento. Sa akin ko na lang yun, analysis, So, kung hindi ako nagkakamali, 2004 ang tinutugunan nila, 2004 pataas, 2024 pataas, yung ina-actionan nila na mga folder 2000. Now, pag nagtanong kayo,
dapat alam nyo kung nasaan ang papel nyo. Either sa COA, accounting. Pag COA, madali lang yon. Sabi nga, 2 araw lang. Sabi ng COA, kausap ko ang COA. Madali lang kasi nagalit yung COA kasi hindi na dahil ang PGNC noon, matagal kasi sa COA. Sumagot yung COA, binubul out yung taga-COA. Sinapagsabihan ko. Hindi, within 2 days na lalabas sa amin. So ngayon, 2 days lang. So, madali lang sa COA. Hindi, minuto lang dyan sa COA, lalabas na naman. Sa accounting, hindi ko nakausap kasi hindi naging problema ang accounting kasi hindi nila tinuturo ang accounting. So, ibig sabihin, pag COA, accounting, madali lang yan. Within 3 months, according to Colonel Mansulim, within 3 months, matugunan na ang papel nyo. Pag papunta na sa, pag lumabas na sa finance o PGMC, papuntang DBM, maghintay na kayo. Kasi within the quarter yan. Maghintay na kayo. So, 3 months ang sinabi sa akin ni Colonel Mansulim na ma-actionan yan. Pero kung ang papel ninyo nasa Jago, sorry mga kaibigan, ito na lang kutob ko. Pag mali ako, dapat react kayo. Jago or PGMC kung mali ako. Pero kasi ito ang nagiging problema natin. Laging tinuturo ng PGMC, laging tinuturo Jago, nasa Jago, hindi natin kaya pakialaman Jago. Which is tama naman kasi sasagot ka ng taga Jago, mahirap kasi mga case yan, kailangan talaga pag-aralan. Parang katulad yan sa hearing. Yung hearing kasi, yung pagka sa korte na umabot ang 10 years, mga alibay, yun yung hanap buhay ng abogado. Walang abogado na natapos isang araw yung kaso. Dapat umabot ng taon. So yun, nakahanap naman sila ng alibay sa Jago. Tatagal. So Jago, please. Kasi pag nagkataon, ikaw yung tirahin ko ng tirahin Jago, although kababayan kita, peras kita waray-waray, general, So, sorry kasi dinadaan ko na ng social media kasi ayaw nyo na akong papasukin yan nagsabuatan na kayo dyan. Okay. So, dadaanin ko na lang kayo sa social media. Anyway, kung aksyonan ninyo ako, hindi ako mag-social media. Kaya lang naman ako nag-social media ngayon because series of tanong sa akin. Ang nirereklamo nila, yung mga nasa field, yung mga sumasagot sa baba, sinisira ng PGMC, wherein yung ating commander gumagawa ng paraan na gumanda ang PGMC. Pero sa baba, may problema. Umikot si Commodore Cases. Pero ang problema, yung mga tauhan niya, yun ang dapat ayusin niya. Yung tao. Hindi yung dissemination. Pero okay lang yun. Kasi trabaho niya, gusto, style ko rin yan, lumabas. Pero dapat, hindi tao ang kausap, hindi yung mga pensioner ang isang problema. Problemahin nyo yung problema, yung sundalo empleyado natin. Diyan tayo may problema, okay? So, ganun na within 3 months. Dapat ma-actionan na at magbibilang na kayong kailan nyo matatanggap yung inyong pera. Okay, hindi lang yung 2000 to 2012 ang claims nyo, ang monies nyo. Mayroon pang sa enlisted personnel or all and other officer, selective lang yun sa mga officers. So, almost sa enlisted personnel, mayroon kayong differential ng 2018, 6 months, 2016, 2028, 6 months, mayroon kayong differential. Alamin nyo yan. Kung natanggap nyo, so okay na. So, yung mga requirements, itanong nyo na lang. Huwag nyo itanong sa akin, hindi ko alam yan. So, yun yung pinaparating ko sa inyong lahat. Kaya ko sinasabi ito, tinutugon ko sa inyong mga kaibigan. Kasi, sumasakit na rin ang katatawag sa akin. Gusto kong tigilan, pero naawa naman ako sa kanila. Marami pang, sir, mamamatay na lang ako, sir, hindi ko pa matatanggap. Mayroon isa, hindi ko lang banggitin ang pangalan niya. Sir, paano hindi na ako makalakad? Gumawa ka na lang ng SPA. Palakad mo kung sino ang dapat maglakad. Then after na submit nyo, ako nang bahala mag-follow up. Pero you produce the requirements. So, ganun lang mga kasama kasi naawa ako. Kaya lang minsan, masakit na rin yung tainga ng misis ko na puro na lang tawag sa akin na natuturity na yung misis ko sa maraming tawag. Ano ba yan? Retired ka na. Iyan pa yung natupag mo.
Kasi yun na lang ang nagagawa ko para sa buhay ko. Masaya ako na nakakatulong kaysa mamatay ako natutulog, patay. Nagpasarap lang sa buhay. So mas magandang mamatay ako na nakatulong ako sa kapwa ko Pilipino. Most especially sa mga kasama ko, mga dating kabaro. Okay, yun lang siguro ang gusto kong iparating sa inyo. Iparinig nyo na lang sa kanila ito para hindi na kayo mahirapan magpaliwanag. Ngayon, kung mabusit sila sa kwan, problema na nila yun. Pero yung mga, ikaw sa Palawan, siguraduhin mo lang yung sinasabi mo, pwede kitang kasuhan. Pwede na kitang kasuhan dyan sa Palawan, mayroon pa iba. Sasabihin nyo sa akin magkano ibinigay sa akin. Ano yun? Bakit? Alam ko totoo naman sa PGC mayroong ganyan under the table lagi. Mayroong 10,000, may 20,000, may 30,000. Sinabi ko na yan dyan sa PGMC. Pero inayos na daw nila. Isa pa, mayroon pa pala ako dyan. Yung mga loan yan, bakit nalalaman nila yung number? Pero hindi ko muna bigyan focus yan yung mga number. Bakit lagi ako natitext? Paano nila nakuha number ko? Siyempre, normally, binigay ng finance or PGMC. Or PGMC talaga. Tapos yung nasa gate 1 ng daanan ng tao, andyan mga nakatambay, mga fixer. Camp Commander, yan ang problema mo dyan. Bakit ako ang natupag mo? Napagbawalan ako. Pero anyway, wala pa akong panahon sa inyo. Wala pa akong panahon sa inyo para harapin ko kayo. Kung anong dahilan ninyo para bawalin nyo sa pagpasok ng kampo. Ano yun? Anong batas yun na nakasakop? All our policy, SOP, is always based on the Constitution. Tandaan nyo yan. Hindi kayo pwedeng gumawa ng memorandum nyo nang hindi nakaayon sa saligang batas. Kung security aspect, public yung pinupunta ko, hindi naman restricted area yun, public. Ngayon, para gusto nyo, wala nang gustong pumasok, ilabas yung PGMC sa labas ng kampo. Para wala na kayo intindihin. Okay, anyway, humaba ng usapan. So, mga pensioner na may problema at hindi kayo sinasagot, galing kayo Mindanao, pupunta dito sa Manila, para lang sadyain nyo, gumastos ka ng 20,000, something like that, tapos pagbalik nyo, may utang pa kayo, tapos please lang, mga nasa baba ng PGMC, walang problema kay Commodore Cases. Ang problema sa inyo, hindi kayo naawa sa kapwa nyo mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng tutugon. Ako, mga kababayan, nung ako'y nasa serbisyo, nung ako'y nasa G3, ako is OT officer, deputy G3, CMO officer, CAPGO officer, dami ko. Sa loob ng 7 araw, 3 araw lang ako sa opisina. O 2 araw lang ako sa loob ng G3. Nandun ako sa field. Ang pahinga ko lang linggo or Saturday. Sa loob ng 7 araw, 1 araw lang pahinga ko. Other times ko, nandoon lagi ako sa field. Iniikot ko lahat yung under my supervision SOT operation. Wala akong hinto. Madaling araw nagtatrabaho ako. Alam na lahat yung mga under ko dyan sa 7 Division. Yun lang, maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.